glare ng salamin. Yan, so mga knayab, mapapasabak ulit tayo ngayon. Kasi nasira yung boot nito, yung boot ng axle. Bumagsak yung tumatakip doon sa exhaust. Sinalawang na, so bumagsak. Ang masama, doon sa axle tumama. So kaya pala sabi ng misis ko, hindi naririnig kung tumutunog, hindi ko naririnig. So ayun, nasira. So ito ngayon ang gagawin natin yan. So ayan, naalisin ko itong buong preno. Actually, naalis ko na yung cylinder. Tatanggalin ko na lang itong bracket na to para matanggal ko itong rotor. Tapos aalisin ko yung tie rod end. Ito, natanggal ko na yung tornilyo rito. Tie rod end na sunod, mabubunot yan para maalis ko yung axle. So samahan nyo lang ako at unti-unti natin gawin. Sinasamantala ko lang ngayon kasi mainit ang panahon at paglamig dito mahirapan ako. So ayan, tanggalan natin tong sa mga brake pads. Stack up pa. Tingnan mo na. Stack up pa. Okay, bunutin ko lang ta. So ayan, nakuha natin sa pokpocation. Okay. Kala ko pahirapan ako nito Stack up kasing konti. So ito na mga knayab, natanggal na natin. Bubunutin na lang natin tong axle. Ang ginawa ko rito, hindi ko matanggal tong ball joint. Hindi ko maangat yung ball joint, hindi ko matanggal yung tornilyo. So hindi ko na pinilit. Natanggal ko to. Ito sana ihuhugutin ko. Ito hindi ko matanggal, so hindi ko na rin pinilit. So ang itinanggal ko na lang itong sa arm, itong sa swing arm, itong isang tornilyo na to. So kaya ako na bunot yan at natanggal ko to, itong axle. So ngayon naman gagamitan natin ng pry bar. Ipa-pry lang natin palabas para matanggal yung axle, mabunot natin. At ito yung nakasira na CB boot. Bali, double to nung tambucho, nasira at kinalawang at bumagsak. Ito, yan ang kumain at sumira dun sa aking axle boot. At ito, medyo matigas tanggalin, so papaluin lang natin at unti-unti lang natin para matanggal. Ayun, natanggal din. So, ito na yung axle natin. Ito yung nasirang boot. Pansinin nyo, biyak talaga itong boot na to. Sirang-sira. So, ang pagtanggal nito, yan, dito sa area na to, kung makakalsa nyo rito, tsaka pupukpukin nyo na malakas yan. O kaya dito sa area na to, tsaka nyo pupukpukin. Pero medyo matagal, kaya inabot din ako ng siguro mga 10 minutes siguro at bago ko natanggal. At dito na yun, nagkamali ako. Ang dapat pala rito, hindi ko inalis yung rubber boot na nakakabit o yung dulo ng rubber boot na nakakabit. Kailangan pala yun pag ang gagamitin mo yung mga aftermarket na CB boot. At makikita nyo sa uli, pakikita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na yun. Ito naging problema ko, ginamitan ko ng cutter, pinutol ko sa gitna para hindi ako mahihirapan tanggalin doon sa lumang boot. Ang problema, umorder ako sa dealer, phase out na pala, hindi na sila nagmamanufacture down nito. So, wala akong nakuwang gantong boot. Kaya dapat, wag mong ipuputulin ng cutter at gagamitin mo yung pinakadulo na yon at makikita mo sa huli ng video na ito. Ito yung lock na humahawak sa bearing. Tanggalin lang ito at mabubundot na natin yung bearing. At ngayon naman, itatap lang natin ng mahina para matanggal na natin yung bearing. Tatakpan ko siya ng disposable gloves para alam ko kung ano yung posisyon ng bearing sa pagbabalik.
Ito yung nabili kong aftermarket na boot. May kasama na siyang grease at clamps. At ito mga aknayab yung problema. Ang laki ng pagkakaiba nung lumang boot sa bagong boot. Yung lumang boot may mga groove at itong bago ay wala. So ang mangyayari, hindi mo dapat sisirain yung lumang boot. Tatanggalin mo lang o puputulin mo yung nakausli. At dun mo ipapatong yung bagong boot dun sa lumang boot. So ganyan mga aknayab ang magiging itsura niyan. Lalagyan ko lang ng oil para mas madaling i-slide yung boot papasok. Matapos ilagay yung boot, ngayon naman yung bearing ang install natin. So makita ninyo, eto ngayon ang ilalagay ko na una. Kaya ako nilagyan ng gloves para alam ko kung paano posisyon niya. So dahan-dahan na pukpok lang ang kailangan niya at papasok na yan. At huwag natin kalilimutan yung lock. Dahil importante yun, kundi makatatanggal ang bearing. Papalitan ko itong clamp na to dahil parang hindi maganda ang fit. Gagamitan ko siya ng ordinary na hose clamp. So secured na yung baba at ngayon naman lalagyan na natin siya ng grasa. Pupunuin ko ng grasa yung bearing. Doon ko itatambak yung madaming grasa at yung iba ilalagay ko doon sa housing. Okay, ayos na yung grasa. Ilagay na natin yung housing. At pagkatapos nyan, ilalagay na natin yung clamp at okay na tayo. Sa pag-install nitong clamp, kinakailangan ng special tool pero wala ako noon, so hinahata ko lang siya ng vice grip at kinakalawit ko lang siya ng screwdriver para mabanat. So ayan mga aknayab, tapos na tayo sa pagpapalit ng ating axle boot at ngayon naman pupunta na tayo sa kotse at i-assemble na natin. At ito mga aknayab, umpisa na natin ibalik yung ating tinanggal na axle. Iposisyon natin to at paluin natin para pumasok. At ngayon naman ipasok na natin dun sa hub. So ayan, dapat mai-align yung ipin para hindi tayo mahirapan magpasok. So pag maayos nang na-align, kumuha tayo ng malaking socket, ikalso natin at yun ang paluin natin. At itong tornilyo na to, ito-torque natin sa 159 foot/pound. At yung dulo ng tornilyo, paluin natin papasok para mag-lock. At ngayon naman, ikabit natin yung tornilyo ng control arm. At ang torque nito ay 101 foot/pound. At ito, kinakabit ko na yung tie rod end. Ito yung outer tie rod. At ang torque naman nito ay 36 foot/pound. At huwag din natin kakalimutan yung clip. At ngayon naman yung dash shield. Ang paghigpit ng tornilyo nito, hindi ko makita yung torque specs. So, higpitan lang natin sa kamay ng tamang-tama. At huwag masyado mahigpit para hindi siya malustred. Pwede na natin ikabit yung rotor. At ito na yung brake caliper bracket. Higpitan natin yung dalawang tornilyo sa 79 foot/pound. At sumunod, ilagay na natin yung brake caliper na hihigpitan natin ng tornilyo sa 25 foot/pound.
At yan, tapos na tayo. Ibalik na natin yung gulong. At ito-torque natin to sa 76 foot-per-pounds. Pero ako, ang kadalasan kong ginagamit ay 90. So, ayan na mga knayat, tapos na tayo sa ating project. At kung nagustuhan ninyo ito, paki-subscribe, paki-like, and push the notification bell for more videos. Salamat at God bless to everybody.